Super Junkie Bote sa DYWS Super Radio. Paspas ang dagang saknaan, minunod usab ang pagitib sa mga balita. Way huno ng mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Super Radio. Hapon mga kapuso sa mga lugar nga mabot na itong Sibya o sabi sa nasamang partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Biyernes, Disyembre 5, 2025. Mga kapuso, kita may mag-ubanas, pagtuki ang mga dagkong isyo sa lokal, national ug international. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Bote. Para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso. Super Radio Local News. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Kapin sa 900 kabaga pasahero ang na-stranded sa nagkadaiyang mga pantalan sa Sugbo tungod sa bagyong Wilma. Una ni ini gipaubos ang probinsya sa Sugbo sa signal number 1 tungod sa baong bagyo. Tungod ni ini gikanselar sa Philippine Coast Guard ang mga biyahe paingon sa mga biyahe barko sa mga barko paingon sa nagkalain-laing probinsya. Base sa datos gikan sa PCG7 alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 ganinang udto naana sa 947 kabaga pasahero ang na-stranded tungod sa bagyo. Samtang 389 kabaga rolling cargos, 53 kabaga vessels o 15 kabaga motorbangka usab ang wala gitugutan sa pagbiyahe. Pipila sa mga na-stranded kabaga pasahero ang temporaryong gidala sa barangay Tinago Gym. Samtang hatag og abiso or nagpaabot sa abiso nga pwede nang mubiyahe ang mga barko. Super Junkie Bote sa Double S. Super Radio. Pinahili ang yuta diha sa may sitio Polo, barangay Kambunok sa lungsod sa Alegria nga misirado sa National Highway tungod sa kusog nga bunok sa uwan nga mugna ni ining bagyong Wilma mga kapuso. Taod-taod nga wala makalahos ang mga bubiyahe o ang biyahe sa mga motorista tungod sa landslide nga nahitabo sa nahisgutang lugar. Wala hinuoy na angol sa nahitabong landslide diha sa may barangay Kambunok. Samtang sukad pa kaganinang buntag ang tubig sa sapa sa Mananga sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Namatikdan sa lokal nga kagamhanan sa Talisay nga mitaas ang tubig sa baong sapa. Sa gipadala nga mga hulagway ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, nakita nga dili ka kumpiyansaan ang pagsaka sa tubig sa Mananga. Super Junkie Bote sa Double S. Super Radio. Double S News Roundup. Super Radio. Mga kapuso, arita suba na ito mga hisgotanan dari sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio. Mga trabahante sa tourism sector sa norte nga bahin sa lalawigan sa Sugbo nakadawat og tabang pinansyal gikan sa Department of Social Welfare and Development Region 7. Human na miigo ang linog sa dapit.
Ang maong mga trabahante, mga nawad-ani og trabaho gumikan sa kalamidad. Diin maabot sa 1,974 ang mga benepisaryo ang nakadawat og tabang gikan sa DSWD pinagi sa ilahang emergency cash transfer. Maabot sa 356 ni mga kapuso ang mga trabahante diha sa Bugo City. Ay 439 sa San Remigio, 381 sa Medellin, 393 sa Daan Bantayan, 97 sa Santa Fe, 83 sa Bantayan Island, 19 sa Tabuelan, unya 26 sa Bourbon. Matag usa, nakadawat ni sila og tag 10,000 ka pesos mga kapuso. Super Radio. Super Radio. May ubay po ning mga trabahador sa turismo. Yung mga areas nga adtuon gyud sa mga turista ba. Mga resort, man pa. Apektado ni ining linog nitong September 30 mga higala. Sa pudben sila sa mga naapektuhan mga kapuso. Pikas bahin 5 ka mga individual malampuson nga na-rescue sa Philippine Coast Guard human gikatahong na half submerged ang ilang gisakyang motorbangka sa kadagatan tali sa Barangay Okoy o Barangay Hilantagaan sa lungsod sa Santa Fe. Matod sa Facebook post sa Philippine Coast Guard South Northern Cebu Station, daling mipahigayon og search and rescue procedures ang Coast Guard. Unya ni deploy sa ilang rescue team, response team mga kapuso. Human nila madawat ang report kalabot sa insidente. Luwas nga na-rescue ang 5 ka mga individual, gagitabangan, nya gi-assess sa mga otoridad. Super. Ano yung kibaong na bagyo ni? Dapat di na tamo mo sakay og mga bangka mga kapuso basa nay bagyo. Parehaan niyo may gani kay na timingan mo nga wa pa gyud na unload inyong gisakyang motor bangka no katunga lang daw na nasudlan daw og tubig. Katunga na daw ang katunga sa bangka nasudlan og tubig. Gani kay natabang pa mo Coast Guard na. No? Mughagad sunod di biya ni matag na ang panahon mga kapuso no matag na ang panahon say ang hinay nga bagyo kusog ang hangin hinay ang uwan ay uban pod nga kusog ang uwan hinay ang hangin murag di gyud matag na sa mga ingani nga bagyo mga kapuso paminaw gid mo sa Philippine Coast Guard sila may nakahibaw ani mga higala kung ang ngayam ba makabiyahe ang mga barko sa kadagatan kung naay mga bagyo or bati nga dagan sa panahon. Super Radio. Sa pikas bahin mga kapuso, siyam ka mag-aaser sa iligal nga swertes giharos. Super Radio. May pa ni dali ra dakpon engineer. Ato ang mga binilyon nga mga kawat diya sa kauluhan, mga insertion, flood control project, gaya dakpon ay mga ay nako. Sa pikas bahin mga kapuso, oy ang ato ang Supreme Court mga higala ha. Ni-order na ni nga ibalik ang 60 billion pesos nga PhilHealth Excess Reserve Funds. Kaniadto gibalhin sa national nga panudlanan. Salamat in town Supreme Court, no? So matud pa sa Supreme Court, walay legal nga basihan ang gobyerno para kuhaon ang pundo nga 60 billion pesos sa PhilHealth. Matud pa niini nga unconstitutional ang gihimo sa gobyerno. Kung may gusto mo file og kaso, file na. I-comment naman ng Supreme Court mga higala, murag lahos-lahos lagi na. May nagbuot-buot ani kining si kanang Department of Finance sa una si Recto karon na promote na himong executive secretary man kana ibuhat og something unconstitutional na promote pa. Secretary Recto karon naa na sa executive secretary naman di ba? Sus porbida. Hinumdo ang background ani mga kapuso, ha? Di ba na-issue tong PhilHealth nga nung dako kuno kay silang pondo. Unya wa sila tagai og additional pondo sa gobyerno. Ang kuana ni history ang Department of Finance ilahaning giordiran ang PhilHealth
nga ibalhin ang ilang budget nga nagkantidad og 89.9 billion pesos. Sobra daw nila nga budget. Unya ibutang sa National Treasury na nasudnong panudlanan. Nya gamito nila sa unprogrammed appropriations. Masa ni gikan ang mga insertions. Masa ni gikan na mga budget sa flood control. May klaro nga proyekto ba? No, diha gisulod ang budget sa PhilHealth. Ang ending, no, na-issue na karon ang flood control, awan napapa. Ang itaunon pa tong 60 billion pesos. Nagasto naman to. Klaro naman ani. No? Kaya unconstitutional man din eh. Kung kamo pwede paili na ninyo kaso kasi pwede mo paili na ninyo kay klaro naman yung desisyon sa Supreme Court unanimous pag yun. Pwede. Sa pikas bahin mga kapuso, binigyang matud pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga ang trabaho ra gyud ay sa Independent Commission for Infrastructure kay mag-imbestigar, mukuha og mga impormasyon ilabot sa flood control projects. Tabangan ra gyud nila ang Ombudsman og DOJ. So sa ato ang mga panawagan nga tagaan og ngipon ang ICI murag di na gina mahitabo. Kaya maora man di ilang purpose. Mugader lang og mga information, mag-imbestigar, i-forward sa ombudsman. In short, naglangay-langay. Ikikana, pwede na direkta lang dito sa ombudsman. Ang kanabang nga tauhana, pwede naman din na dilihimuon ang kanang Independent Commission for Infrastructure. Pwede naman na sila dito sa ombudsman. Nga nung gihimo pa man para malangan. Maora gyud akong makita mga kapuso, no? Kay total dili din na to gaan og power, di na to tagaan ngipon, di na to sila tagaan og budget. Di ba? Pwede naman nga wala. Ang ombudsman gidirekta na lang gid unta to sa ombudsman. Imuhimo patag ICI design ra man din eh. Langay-langay, nganong langay-langay? Kay sila mo kuha sa dokumento, ipasa pa nila sa ombudsman. Pwede naman ang ombudsman mo imuhimo ana di ay. May pa kini magatawhan nga naglingkod isip ICI nga mga chairman unsa pa na diha. Ditso na boss ombudsman ay na mo pag muhimo pa mo grupo ICI mo klaro. Skas pa mo budget. Kile budget na to gihatag 41 million. Sus kung di pa mo resign si Rogelio Babe Singson kagahapon kung naging adlaw, di pa ni na to makita. Right. Ora gid daw ko no. Nya naa pa gyud ilaing komento ha si Ombudsman Boyeng Rimulya. Nga ang kini daw ICI mga higala ma-dissolve ni usa ka buwan or duha ka buwan gikan karon. In short, langay-langay. Ibuhat ang organisasyon nga ICI para malangan ang investigasyon. Mao ra gyud. No, mao ra gyud. Raglawgawon no kanang kutawon ang mga impormasyon. Oro gyud siya. Okay, pwede naman ang ombudsman na niya. Karon mo ingon si Secretary Boyeng Rimulya nga, i-dissolve na bitaw na after. After 1 or 2 months. Nya, 1 or 2 months. Mahuman na din nag-imbestigar. Makita man diha nga wa pa ma-appeal tong mga tao nga perting dagkua nga role anang corruption sa flood control. Matod pa. Naaris GMA News Online mga kapuso. Ombudsman Rimulya, Independent Commission for Infrastructure may only have 1 or 2 or month or 2 left. Usa or duha na lang kabuan ang ICI. O niyan. Ni-resign pa si Singson. Nasamot kalangan. Nagata nag-igong pagtagad mga kapuso. Nagbalik ni ini nga itong mga commercials.
paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Super Radio. Dawat sa tag mga reports, mga kapuso, gikan sa itong mga kaubanan, mga iligalista. Nadakpan sa PRO7. Super Decibel, pasok! Super Radio. Mas gingusgan sa Police Regional Office 7 ang ilang region-wide campaign batok illegal gambling gikan sa January hangtod sa November 2025 ng resulta sa pagkasikop sa 3,991 individuals sa 2,596 operations ubos sa lindirato ni PRO7 Regional Director Police Brigadier General Enrico Maranan. Ang PRO7 panay gibuhag ang tanang matang sa illegal nga drogas sa Central Visayas. Numbers game na nag-refer sa lottery sa tip-based betting din ang mga players mo pili og digit sa panghinaut nga makadaog sa winning combination ang nakahimo ang kapulisan og 1,807 mga operasyon. Misundan kini sa Karai Cruz kun hanpak nga 352 ka operasyon, illegal card games nga 256 ka operasyon. Resulta sa mga operasyon sa pagkumpiska sa kapin 500,000 pesos na bet money. Ni-issue warning si Police Brigadier General Enrico Maranan sa operators nga mustaan nga lambig sa illegal gambling. Umitaw nga ang Regional Police Force wa murugak sa enforcement efforts na nawagan ng PRO7 sa komunidad nga padayong suportahan ang law enforcement agencies pinaagi sa pag-report sa presensya sa illegal gambling sa ilang dapit. Kini si Desiree Padilla sa Jerry Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Kapitolyo, way hunong karon ang pagpamutos sa mga food packs aron ihatag sa mga posibleng biktima sa bagyong Wilma. Super Luwed, pasok! Super Radio. Cebu Governor Pabari 4 ni mando kini nga ipa-heightened ang preparedness sa bag-ong weather disturbance nga bagyong si Wilma alang sa mga mabiktima o posibleng mabiktima ini maong nga bagyo. Og sumpay ni ang gobernadora ni mando kini nga way hunong, way puas nga pagpang-repack diya sa warehouse or sa bodega sa may DA compound sa mga food packs, sleeping kits o guban pa nga mga importante mga items alang sa dinalian niya pag-deploy o giandam kini alang sa mga posibleng mabiktima nining bagyong si Wilma. Ang gobernadora daana nga mipasalig nga mangandam gyud ang Kapitolyo o gingon man ang uban pa mga pagmatang sa pagresponde ini maong bagyo. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Sopradio DWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat, Super Decibel Padilla, Super Lord Suarez sa inyong mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon na pinakarong weekend. Nasa ato ang linya si Sir Joseph Merla sa Pag-asa Mactan. Sir Joseph, maayong hapon. Mayong hapon sab Super Jan Kim ug sa atong mga sukitig paminaw. Mo ni ato ang latest weather update, atong latest na tropical cyclone bulletin may tungod sa ato ang padayong pagmonitor nga si Tropical Depression Wilma. Ug si kini maong bagyong si Wilma naka-maintainer ni sa iyang kakusgon samtang hinay ang paglihok paingon diha sa may Eastern Visayas. Latest na to na location as of alas 4 karong hapon himutang ni sa may 180 kilometers sidlakan nga bahin sa Borongan City, Eastern Samar. Aduna ni hangin dul siyang sentro nga maabot og 45 kilometers per hour ug adunay pagkuso-kuso sa hangin ug gustiness nga dili molapas sa 55 kilometers per hour. Hinay ang paglihok pa karon sa direksyon nga pakasadpan. Ug sa ato ang mga tropical cyclone wind signals padayon nakaisa ang signal number 1 dili sa Visayas area, tibuok Eastern Visayas, tibuok Central Visayas ug napaday mga wind signal over tibuok Siquijor, northern ug central portion sa Negros Oriental, northern ug central portion sa Iloilo, ug eastern ug central portion sa Capiz ug sa may Guimaras. Kani mga lugar posibleng makasinati og 39 up to 61 kilometers per hour nga hangin sud sa 36 ka oras. Aduna ni minimal o minor nga hulga sa kinabuhi ingon man sa kabtangan. Ug sa atong forecast and isgutan nga bagyo, taman og mga adlaw maglihok ni pakasadpan habagatang kasadpan pagkahuman samtang iyang labangon ang Kabisayaan maglihok ni pakasadpan o generally westward direction o posible ang iyang unang landfall o initial landfall diha ni sa may Eastern Visayas unyang gabi o ugma na sa buntag. Paghuman iyan ang labangon ang nibiling bahin sa Kabisayaan ngadto na mas labing duol ni nato sa Central Visayas sa adlaw Domingo. Sa Domingo sa hapon, posibleng nanin sa may Western Visayas area,
o posibleng mo tumaw na sa may Sulusi o mo paduol na sa may Northern Palawan area sa adlaw Lunes. Bana nga makagawas ni sa atong area of responsibility sa adlaw Martes. Ug samtang maglabang ni sa ato ang Kabisayan isip usa ka tropical depression. Maong nagipoy makasinati gapon o occasionally pagkusog sa ato ang hangin tungod ani mong bagyo ug ato ang angay bantayanan kini yang dala ng mga pagulan tungod kay medyo hinay ang movement samtang maglabang ni sa ato ang Kabisayan. Generally possibly around 10 kilometers per hour niya ang kakusgon yang gipaspason. So posibly makasinati pag kita og around 50 to 100 millimeters of rainfall so sa 24 oras o karong weekend. Kung tungod ani madagumon ka pa ang kalitan ug tasan tsansa sa mga pagulan-ulan ingon man mga occasionally gustiness karong weekend. O magpabilin pa ning ato ang wind signal ngadto na sab karong weekend. Earliest natin mga lifting sa ato ang signal karong diri sa may Central Visayas area sa later diha sa adlaw Domingo. Kung continuous monitoring tayo, nisgutan nga bagyo, ug atong sunod nga bulletin issue karong alas 8 sa gabi. Ug matong latest, yung diri sa buhatan sa pag-asa Mactan, Visayas DST, si Joseph Merlas, maayong gabi. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Joseph Merlas sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa Double S News Roundup. Sa di pa matusunan mga kapuso. Ikas tinubdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik ta diri sa ato ang tulumanon sa Double S News Roundup. Kaya po, ang inyong ubos na alagad sa kahanginan, Super Jan Kimbote mga kapuso. Super Radio. Kita maglangan, arita sa ito mga hisgutanan. Pilian sa tani kay duham ni kabuk atong giablihan nga topic mga higala kining sa PhilHealth, no? Ang Supreme Court ni order na nga ibalik ang 60 billion pesos nga pundo nga gikuha sa PhilHealth mga kapuso. No, makahinumdum mo ni last year ni, no? Gikuha mo ni sa Department of Finance unya gibutang sa unprogrammed funds mga higala, no? Diha nila gibutang ang 60 billion pesos nga budget mga higala gikan sa PhilHealth. Mo na lang gani ni ato ang magamit mga kapuso para sa libre nga mga operasyon, tambal o guban pa. Inyo pa yung kuhaon mga higala, no? So pagkapait sad, no? May gani kay salamat Supreme Court, no? Kay imo yung gibutang dito nga unconstitutional, meaning wala na sa konstitusyon, bawal na. So sa pangutana kung naabay plunder or technical malversation nga kaso nga pwedeng i-file or tulubagon ang Department of Finance, wa mo tubag ang Supreme Court ni ana mga higala ug miingon nga lahi pod na siya nga istorya mga kapuso. Kaya ang topic is about pag-transfer man. So tulubagon di sad sila katubag ana. Pasin siguro kung naay mo file og kaso sa Department of Finance, partikular na ni former Secretary Ralph Recto mga higala nga na-promote pa gyud. Nahimo pa yung executive secretary karon sa administrasyon. Then kana may hibaw ano na to, no? Sus grabiha. Magtan-aw ka sa kuan mga kapuso, flood control issue, insertion, corruption. Nakuhaan pagidog 60 billion pesos ang PhilHealth nga mao na lang gani na ma-enjoy sa ato ang mga kaigsuonan, no? Nga kung masakit sila, naa sila'y masaligan nga PhilHealth. Nya inyo bang gikuha may gani, no? Gibali. Ang Supreme Court mga kapuso nilihok na in town. Salamat, no? Kay nabalik, no? Daghan pa kito silang istorya, ningon sila nga di man makatandog ang 60 billion pesos sa mga programa sa PhilHealth. Di ko na makatandog, no? Wala ko no epekto sa programa sa PhilHealth. Naagya po na, oy. Di ba? Parte man na ang budget nila o ang ilahang programa. Kuan man na, sumpay man nagtinae. No, dili sila makadugang, makahatag og additional program kung wa sila budget. Siyempre, ang kanang ilang mga programa nga naa karon diha karon existing program sa PhilHealth naa na gyud budget. Di ba? Pero dili sila ka-upgrade kahimo og laing programa kung wala nay additional nga budget. No?
Yano ra kay mo makaingon nga dili na makatandog sa mga programa o mga kuan sa PhilHealth kay gamay ra 60 billion mo man na silang di lagi makatandog sa kasamtangan nga proyekto. Pero ang pangutana, makahimo ba silang bag-ong proyekto or programa nga inyo manggikuha ang 60 billion pesos? Ala. Mao man ay pangutana diha. Imbes nga pwede sigurong dungagan siguro ang cover sa mga hospital, maglisod na lang kay nagtimbang-timbang kay kuwangan tag 60 bilyones na kay kuha mo sa finance. Ala. Di ba? Mo na ipunto. Ya mo gud ilang argumento ato lang gibalik. No, di ko ro makatandog. Di lagi katandog pero pangutana makalihok bagtarong. Di na hinuon sila maka sus Ginoo. Muna nga may nang ibalik, no? Salamat Supreme Court mga kapuso. Salamat nagtinguha mga kaamo diha nga zero billing, zero balance billing. No, nindot kay mo og kanang kon zero balance billing pero nag-abot sa ospital naagya pong kay bayaran. Ala. Diba, nindot kay mo mga pangandoy. Zero balance billing pero sus Ginoo ko. No? Naagya pong kay bayaran oy. Ang katong mga walang-wala gyud, apiki gyud sa budget, sigang mata, abi ba na kog zero balance billing, napalagi may bayron. Ala. Ano mong bayaran rin nga, sa man eh. Diba? So, kining 60 billion pesos, executory, no? Dapat daw ning mahimo dayon nga mabalik. So, ang buhaton ani, posibleng i-appeal ni sa GAA, kining General Appropriations Act budget for 2026. I-appeal to dito 60 billion. Unya kato intended to for PhilHealth. No? Mga kapuso. Muna kung di kuan ba? Muna lang gani ni ang klaro kaayong benepisyo na to sa atong mga gibang bayran nga tax. No, hilabtan pa gyud. Paita. Hilabtan pa niya kainomdo mo. Last year nga budget, wag ba na tagay og additional budget ang PhilHealth. Wag na abutang So, sa grabe nga korupsyon, mga kapuso, flood control, no? May gani kay nisugot gyud ang Supreme Court nga ibalik ni mga higala. Kay makatabang in taon ni sa itong mga kabus, mga kapuso nga naglisod gyud sa kinabuhi. No, nga walay pampatambal pang ospital, mga kapuso. Mga hinaota nga ang kining pagbalik sa 60 billion pesos nga budget sa PhilHealth, makahimo ang PhilHealth og additional program, duga nga mga programa, or ma-increasean ang coverage sa mga sakit, mga nag-unang sakit sa itong mga kigsuunan. Maskin ka na lang. At least ma-enjoy na to ang ato ang tax ba. Dili parehaan ang mga flood control project, pagyuhon tam, guba, additional budget na sa... Ay, nako. Kanang pang-akinsam ni, murag dindot lagi ni mong pangutana. Boss, yuhin nyo tagsip, akong pangutana na naapakaan ng 60 billion pesos nga ko. Muna na kung, boss, hindi nasaod sa kunahuna, naapa ba'y iuli? Ala. Ha? Sama, naapa ba'y iuli ang gobyerno? Ala. No, grabe sa timing no, kuha silang 60 billion pesos nga budget. Nagisod sa ang Program Appropriations Act or ang program funds. Sorry, gisod sa ang program funds. Diha sa ang program funds, diha gikan ang mga insertion, mga projects ni Zaldico nga kuha ra siya dito, i-insert niya sa laing distrito, mga flood control projects. So, murag sindikato, no? Murag usa kada kong sindikato ba nga gimaniubra tanan para makabudget ng flood control. No? Murag isoda sa kahit sa kunahon ba ikuha ninyo ang 60 billion sa PhilHealth, gitransfer sa unprogram funds. Anya, ang kining unprogram funds, diya pod gikan ang mga insertion sa mga flood control projects ninyo nga mga ghost project, way klaro, dali kay mabungkag. Mura mag-usa kada kong sindikato. Ala. Wagin akong tanaw, mura usa kada kong sindikato ba? No? Ginoo, God bless the Philippines na lang yun, engineer. Ala. God bless the Philippines na lang yun. No, may gani kay naapay Supreme Court nga ni Gana, mga kapuso. No? Oh, sa may gusto mo file og kaso ni Recto. Ala.
Kaya unconstitutional man daw. Abot siguro tag duha ka semana gikan karon naguro na mo file oy. So sa mga nibabag sila Nili Colmenares ba na? Ilahang grupo mo to nibabag aning 60 billion pesos. Boss, basing ganahan mo file og kaso. Iningon naman ang Supreme Court nga unconstitutional man daw tong gibuhat sa Department of Finance. Okay, para makabawas po daanin nila. Mga yung pagmaniobra diha ang amo ang pundo nga mao na lang gani among madali-dali nga maduulan kung ugaling magkaabirya, magkasakit ang amo ang pamilya, simbako. Inyo jung hilabtan. O na lang ganina ang pinakapaspas nga pamaagi para ma-enjoy na to ang atoang tax mga buhis nga gibayaran. Inyo pa yung hilabdan. Abot ta ba sinsunod semana na makaunahon na nga congressman or kinsa baka na nga makafile og kaso. Anyway mga kapuso, sa di pa matusunahan, palotson. Super Radio DYWS. Kalampuan sa mga balita ikan sa kwerpos ng pulisan ug bisan asang suok sa katiligban. Double S News Roundup. Okay mga kapuso. Katong sa ICI ha. Wala gini pag-asa ng grupuha eh. Hindi na mo matagaan ng powers kay matod pa. Igo rin daw sila mag-investigar niya ipasa sa ombudsman. Pwede naman ang trabaho sa ombudsman. Hindi na nilang kuhaon. Pero nagyong gilaygay. Ilangan-langan ang investigasyon. Boss Frank Oga, si Duterte pa inyo iulin. Pagwaan na ginaykoan mo sing. Tuwaan na sa ICC. Bill card Abasolo. Kaita nitong gobyerno sa kwarta, makatabang sa katauhan, kawaton. Ayaw, sad. May sag mauli. May tag mauli, no? Nya, magamit pa na sa itong mga kigsuunang nang inahang. Shout out ko sa among eldest sister, Super John. Minaw si Nancy Duyugan. May pagpaminaw, Ma'am Nancy. Boss Eugenio Tagsip, may gabi diha. Ma'am Jubinus Cruz Nagud Bernante, Ma'am Annalyn Saldivar, Augusto Marfito, Elsie Pioquinto. Uy, FB Live Dres Dumaguete. Oh, abutag Dumaguete. Diyan labi ra ba kina inyong si tao gana kanang to inyong hang only in Dumaguete gani. Silvanas ba na? Ha? Silvanas ano? Kanang sa San Sribal ba? Dumaguete. Kanya Eduardo Asombrado na Minas Tubigon Bohol Anlapot Dakulan Catherine Zamora Inaw Dias Garden Bloom Subdivision Pitogo Consolacion Cebu. Kanya si Monterjojo Leguis Dias sa Leyte mga kapuso. Boss Felix Mamalias Alcontin pagpaminaw dia boss. Benson Reyes ICI Langay-langay Kaskas og Korente. Tinuod, ay no, at least karon naklaro na to, no? Pasalamat sa tang former DPWH Secretary Babe Singson. Kung wa pa mo resign na si Singson, kung di gina mabulgar ang mga ingana ba? No? At least naklaro na kinireklamo niya si Singson nga nganong wa mi gahum, wa mi power, nganong wa mi tagai og budget. No? Karon ito bagang palasyo. Igor man mo mag-imbestigar gud niya ang ombudsman gina nga trabaho. Ikaw ay klaro ba ne? So iagi mag-imbestigar ang ICI. Sila mo mag-istorya-istorya dito. O niya ipasa po nila sa ombudsman. Pwede man ang ombudsman naman nila dito. So kamong mga naa sa ICI dito na lang mo sa ombudsman. Pero mahimo nila mag-volunteer ba? At least diretso pa. Wa na mga turnover, recommendation. Ditso pa ilog kaso. Pero ang dating manggod, gilangay-langay ran ninyo ang dagan sa investigasyon.
Musulti pa gyud si sekretary sa ombudsman nga 1 or 2 months ma-dissolve na ang ICI, mapapas na na. Kurang tag nagduwa-duwa ani mga hinampak. Ragitek toyo kragita bahala, rambol mo niya, bahalag maglibog na mo. Ang ending way mga preso giahak. Iuli na mong kwarta oy. Pastilan. Iuli na. Ay nako mga kapuso. Maria Alexa Meredores. Minaw akong papakali. Shout out. May barangay Pomponan. Asam ni Pomponan mo. Yan si Stupido Ferds. Shout out ko sa kong lula nga si Anisita Umandak. Pearl. Shout out ko sa kong mama si Sylvia ug Papa Gideon sa Giwang Alcoy. Uy, utag Alcoy mga kapuso may pagpamit. Anyway, wala kita igong oras. Dari sa to ang tulumanon sa WS News Roundup. Nagihapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Bote at ang 24 oras mo sunod na. Ngayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso. Dapat totoo.